Okay, magandang hapon ulit mga kasiman, no? And welcome again sa aking online tutorial dito sa ating EGDIS. Ang type again ng ating EGDIS ay JRC Model 9201. Okay, no? So siguro ngayon ang aking ituturo sa inyo ay ang mga natitira pang menu dito sa ating EGDIS, no? So let's click the menu, no? Let's click the menu kung saan na tayo. So, tapos na tayo dito sa Anchor Watch, no? So, dito na tayo sa chart. So, ano ba yung chart na to? Ano ba yung mga laman nito, no? So, para makita natin, let's click. Okay, so, ang dami pala niyang laman, no? So, unahin lang natin to mga kasiman kasi kapag diniscuss ko to lahat, ay abutin tayo ng ilang araw. Let's begin to manual update, no? Ano ba si manual update, no? So, i-click natin si manual update, no? Ayun. Tapos, meron tayong system na isi-select dito. So, yes lang. Ibig sabihin, isi-switch natin yung display sa category to all. So, mag-switch siya sa all. Okay, let's see, no? Okay, yes. Yun. Tingnan nyo yung app. Nandun na siya sa all. Okay. So, kompleto ngayon ang ating chart, no? Makikita natin yung mga cuts off at saka yung ating mga grid lines. Okay, so, ngayon mga kasiman, no? Ano ba yung mapapansin natin kapag manual update natin, no? So, magkakaroon tayo nito, no? Nung kindik natin yung manual update. Ito, nakalagay dito, select chart, no? I-type lang natin dito mga kasiman, no? Select chart. Meron kang makikita dito na select chart. Anyway, pwede naman kahit sa ano. Pero kung saan yung manual update na chart, doon mo siya ilalagay. So, gusto ko mag-example tayo dito sa Brazil chart, no? Okay. Ito siya, mga kasiman, no? Ayan. Ito. Tapos, pag kinlik natin yung select chart, mga kasiman, makikita nyo yung ating, ang ating cursor is ready na for manual update, no? Naka-question mark siya. Okay, so, i-type natin si hover chart ng Brazil. BR, yan yung kanilang code. Nasa Brazil ka, 501-804. Ayan. So, enter lang natin yan mga kasiman. Okay. So, i-select natin siya dito mga kasiman sa select chart, no? I-highlight natin siya and then i-okay. So, magpo-proceed yung ating, yan. Magpo-proceed yung ating EGDIS mismo lang doon sa hover chart ng San Francisco do Sul, no? Yan. Okay mga kasiman. So, tapos mga kasiman, mapupunin nyo dito kapag naselect na natin yung chart, mag-a-appear itong parang si ng user chart, no? So dito tayo mamimili. For example mga kasiman, ang update ay isolated danger boy. Ito ay example ng isolated danger boy, no? Halimbawa, ito ay nausad dito sa position na to. So dito natin siya ililipat. Manual update po ang tawag doon, no? So ano po yung pagkakaiba nilang dalawa? Okay, so hanapin muna natin dito sa ating type C, isolated danger boy. Mga kasiman, nandito siya sa symbol, no? Kung babalikan natin yung user chart, makikita nyo rin to sa user chart. Pero yung symbol nun, hanggang dito lang. Pagka nag-manual update, meron pa pong mga ibang symbol, no? Kagaya yan sa ating mga chart, yung anchor board, anchorage area, yan. Cardinal, yun. Beacon cardinal, ito yung isolated danger boy. So, ito yung i-click natin, no? For example, yan, napili natin siya, no? So, yung cursor natin, makikita nyo, nakamark na. So, kung ito ay nalipat dito sa ating, kumbaga, nakareceive tayo ng mga information na yung mga buoy natin ay napapagpad o nalilipat ng position, no? So, we have to update our EGDIS, no? So, lagay lang natin dito. Halimbawa, for example here, no? Yun. So, makikita nyo mga kasiman, yung aking property, yan. Okay, pwede mo siyang i-inputan ng position here, no? Tapos yung type, no? And then, ito na yung kanyang position at ito nga yun, GPS position. At ito yung kanyang, what kind of buoy is this, no? That is isolated danger buoy, no? So, ano yung pagkakaiba nito, no? Nang hindi manual update. Pag hindi manual update, mga kasiman, wala siyang question mark. Let's see here, no? Yan mga kasiman. Yan na natin. Okay, i-click na lang natin, no? Yun, makita niyo mga kasiman, meron siyang
question mark. Ayun. Yan po yung pagkakaiba ng kanilang manual update, no? Pipili ka naman dito ng ano, no, ng kung anong symbol yon, no? Kung anong mga nangyari sa, kung ano yung mga nalipat na mga ano, no, na mga symbol, no? Yan. Mamimili ka lang po dyan, mga kasiman. Normally, ang mga nalilipat, mga kasiman, is yung mga buoy, no? Yung cardinal, isolated, lateral, then safe water buoy, no? Yan lang, no? So, at least alam niyo na kung paano lagay ng ano, no, ng manual update dito sa ating ECDIS, no? Yun lang po, mga kasiman, no? So, siguro dito muna tayo sa manual update, no? Then the following days na lang po yung ating susunod na mga menu dun sa chart kasi matagal po, no? Manaiinip po ang ating mga viewers. Okay, mga kasima, siguro hanggang dito na lang po at sana may natutunan kayo kung paano gumawa ng kung paano maglagay ng manual update dito po sa ating ECDIS, no? This is your Kasiman 81 and thank you for watching. Bye-bye!